Yes. So, itutuloy natin yung hopefully last ito ng series natin ng heading towards yung digmaan sa Armageddon. Nakita natin dito tayo nagsimula sa preparation, bumaba tayo, tinignan natin ang pagkabaha ng mundo, pagkalabas ng pamilya ni Noe, tapos sino lumabas doon ng isang anak sa tuhod na kontrabida? Sino? Nimrod. Oh, si Nimrod. Tapos, siya nagdala ng kadiliman sa lugar nila, sa Sumeria, tapos kumalat hanggang buong mundo, puno na ng mga practice at gawain na nakahiwalay ang tunay na Diyos sa atin. Kaya na-substitute na pagdadasal sa mga pagsasamba sa Diyos na hindi naman tunay na connect sa Kanya, yun ay parang ritual na lang. Kaya kumalat ang ritual. Nakita niyo na kung paano napasok yun sa isang religion, ang mga santo-santuhan, yung mga kung gano'n posesyon, loon ay galing lahat sa kanya, sa Nimrod. Dumaan na nakailang-ilang siglo at talagang dumaan na talagang sa grabe-grabing pasa-pasa ng kadiliman. Now, ang pag-uusapan natin ngayon, kita nyo ba to? Yes. Ano hulaan nyo? Ano yan? Mundo. Sino nagsasabi? Sasabi, ano to? World. Nung ginawa ng Diyos yan, alam natin na mahusay pa yan, di ba? Yes. Pero nagkaroon ng kadiliman dahil nga, makikita din natin mamaya sa ating study, na dahil sa pagkakalakal ni Satanas sa mga tao dun sa panahon noon, sabi niyo, meron na bang tao? Wala pa si Adan? Oo, meron na. Papakita ko sa inyo yun. Pero hindi yun ang important bagay. Important bagay, galing kay Adan, ang mga tao na tinubos ni Kristo. Okay? Yun doon natin dapat na makita. So, napuno ng kadiliman to dahil nga sa pagkakalakal ni Satanas sa buong mundo. Napuno ng kadiliman. So, ang ginawa ng Diyos, anong ginawa ng Diyos? Nung napuno ng kadiliman nito mundo, anong ginawa niya? Inano? Nakaw. Genesis 1:1. Okay. Para malinaw sa atin. Ako, hindi tayo makakatapos nito. Binibilisan ko pero palagi ko baka wag dapat. Genesis 1:1, ginawa ang mundo. Maganda. Tapos naging madilim dahil, naging Genesis 1:2 na yan, dahil sa kalakal ni Satanas, sumama mga tao at saka mga anghel, ibang anghel kay Satanas, lumibelde sila sa Diyos. Tagalit ang Diyos, sinira ang linikha niya mundo. Yung linikha niya sa Genesis 1:1. Kaya naging madilim, wasak ang mga laman, tubig nilang nangingibabaw. Tapos anong ginawa ng Diyos? Pagkatapos niya sinira ang mundo. Sa Genesis 1:2, sinira niya ang mundo. Ano nangyari pagkatapos? Ay, yung iba naman. Naging walang laman. Oo nga, sa Genesis 1:2 yun. Yes. Sinira ng Diyos yun, naging walang laman. Yes. Pagkatapos doon, anong ginawa ng Diyos? Kinontra ng Lord ang kadiliman. Ano? Kinontra ng Lord yung kadiliman. Okay. Let Hindi there lang be light. kadiliman, pero ang kasiraan ng mundo, inayos niya ulit. Yes. Correct? Yes. O, ulitin natin. Kasi yung iba sa atin, hindi ata ninyo nagigets. Genesis 1:1, ginawa mundo. Yes. Genesis 1:2, nasira ang mundo. Genesis 1:2 yun, second verse lang. Genesis 1:3, sinimulan na ng Lord, baguhin ulit ang mundo. Are you with me? Yes. Oh, dapat alam nyo na yun, ha? So, Genesis 1:3, binago ang mundo. Pero hindi niya ginawa ulit. Gets nyo? Kasi dito sa Genesis 1:2, talagang nasira, nag-iba ang mundo. Sa kasalanan ni Satanas, naggalit ang Diyos, sinira ang buong mundo dahil sumama mga tao kay Satanas. Pagdating sa Genesis 1:3, simula na niyang binago. Ang una sinabi niya, and God said, ang sabi ng Diyos, let there be light. Magkaroon ng ilaw. At nagkaroon ng ilaw. Unti-unti na bumawi na lahat. Okay. So, Genesis, tuloy-tuloy na yan. Huwag na natin isa-isahin. Summary lang naman ito, ha? Tuloy-tuloy na yan. Tapos, pagdating sa
Genesis, part ng Genesis dulo ng 1 at part ng Genesis 2 ay naglagay siya ng isang Garden. Okay. So ginawa niya, tingnan niyo muna ako. Genesis 1, Genesis 2, Genesis 3, Renovate. 1:3 pala, Genesis 1:3. Renovation. Okay? Tapos, nung buo na yung renovation, hindi natin alam kung anong katagal nun, naglagay ang Diyos ng isang hardin sa loob ng mundo na inayos niya. Gets nyo? Gets nyo yan? Okay, so naglagay siya ng isang hardin. Now, akala ng mga ibang tao, yung hardin nun, kasing kalaki ng mundo. No! Portion. And God, sa English ha, sasabihin ko, and God placed a garden, or made a garden, not placed, but made, okay, made a garden. So yung hardin yan, sa loob ng mundo, na inayos niya. Do you follow that? Yes. Just basahin naman sa Genesis chapter 1. Nandun lahat yun. So, God made a garden. Gumawa siya ng hardin. Hindi niya ginawang hardin ang mundo, kung hindi sa loob ng mundo, gumawa siya ng hardin. Okay. Nandun sa loob ng hardin, masaya na. Maganda na ang mga linagay niya. Sa dulo noong paggawa ng hardin, naglagay siya ng tao. Anong pangalan ng tao? Adan. Sino? Si Satan? Ano? Adan. Sino nagsabing Satan? Wala. Anong pangalan ng tao? Adan. Anong purpose ni Adan? Subdue the earth. Kasi may hardin. Ano ba ginagawa natin sa hardin? Inahayaan ba natin na maging masukal? No. So, ano ang responsibilidad ni Adan? Sabihin mo sa akin anong caretaker, anong yung mga ginagawa niya? Ewan ko ang Tagalog dito, ha? Pero ito ang sinabi ng Diyos sa Genesis. Ginawa niya, linagyan niya ng tao to cultivate. Alam niyo ba ang sabihin ng cultivate? Anong Tagalog ng cultivate? Linangin. Hindi lang bungkalin. Ano pa? Linangin. Palaguin. Thank you. Sino yun? Jason? Palaguin. Hindi naman pwedeng pabayaan mo na maging masukal at parang jungle yan. Kasi hindi magiging malago yan. Magiging magulo. Are you with me? Yes. Are you with me really? Tututan nito. O sige, ganyan. Meron ng Adan. Nag-aalaga na ng garden. Okay. Ngayon, sabi ng Diyos, mahirap ata kung nag-iisa lang yung ating isang tao dyan. Kailangan bigyan natin ng partner. At lahat ng mga lalaki nagsabi ng Amen. Sabi pa, ito pa. Mga binata dyan na gusto na mag-asawa at ayaw payagan ng magulang. Huwag nyo lang re-rebelde. Pero ito sila sabi ng Diyos, hindi maayos or it is not good, masama para ang lalaki ay nag-iisa. Hindi pwede. It is not good for man to be alone. Ayan. So, gumawa ang Diyos ng babae. Ang pangalan ng babae ay? Eva. Yun. Tapos, nag-asawa na sila. Kasama na sila. Okay. Now, so far, naintindihan natin yun, di ba? Yes. Okay, let's start again. Genesis 1:1. God made the world. Yes. Nasira ang world dahil pinuno ng kasalanan ni Satanas sa mga kalakal niya. Kalakal meaning hindi negosyo, parang negosyo sa tindahan, pero yung pagwa-one-on-one niya sa mga tao, dinala niya mga tao, rebelde sa Diyos. Yan, pinagalitan, nagalit ang Diyos, sinira mundo. Inayos niya yung mundo. Yes. Sa loob ng maayos na mundo, naglagay siya ng? Sabihin niyo nga, naglagay siya ng? Hardin. Sa loob nun, naglagay siya ng tao para alagaan ang hardin. Yes. Binigay niya rin ng babae
Para may partner yung lalaki at hindi nag-iisa dahil malungkot nga naman. Pero may sinabi ang Diyos o may ginawa ang Diyos na nakakagulat. Sabi niya, sabi ng banal na kasulatan, lahat daw ng hayop na linagay ng Diyos doon, dinala niya sa harap ni Adan. Gets niyo yun? Hindi niya nabasa to, no? Hindi kasi kayo nagbabasa. Inibali, ikikwento ko na lang. So, dinala niya lahat ng hayop isa-isa sa harap ni Adan. At kung anong pangalan ang binigay ni Adan doon sa hayop, yun ang naging siya. Are you with me? Hindi niyo alam yan, ano? Oh. Ito ngayon ang malalim na, na ibig sabihin nun. Lahat ng hayop nandun, pag-alagala na sila dun sa hardin. Kinuha ng Diyos, isa-isa yung mga hayop, dindala sa harap ni Adan. Kung anong pinangalan ng Adan doon sa hayop nun, yun ang naging ugali ng hayop nun. Are you with me? Ha? Hindi niyo alam yan, ano? Wow. Sabi ng Diyos, ito Adan, anong tatawagin mo rito? Makisig, malakas, kabayo. Ang ibig sabihin ng salitang kabayo, pag-aaralan ninyo, which hindi ko kaya, masyadong malalim, pero nagbabasa ako, binabasa ko lang yung mga sinasabi ng mga scholar na malalalim mag-isip. Ang salitang kabayo daw, nang galing sa isang pagsasalita, ng ibig sabihin ng kabayo ay makisig at malakas. Di ba ang kabayo makisig at malakas? Yes. Akala ko noon, dahil makisig at malakas ang kabayo, tinawag ni Adan ng kabayo. Gets nyo? Yes. Baliktad pala. Mali ako. Kung anong ipinangalan ni Adan dun sa hayop noon, yun ang naging siya. Ang ibig sabihin ng kabayo, makisig at malakas. Naging makisig at malakas. Yung hayop noon. Yun ngayon ang tinatawag natin na kabayo. Bigat ano? Lahat pinangalanan ni Adan. Saan ang galing yun? Yung talino ni Adan na alam niya. At may kapangyarihan pala siya kung sabihin niya kung ano ito, yun ang nangyayari. Bakit ganon? Kasi siya ang tatay ng buong linikha. Binigay sa kanya nung ginawa, nung inayos ng Diyos ang linikha, dahil sa sinira nga ng Genesis 1:2, binigay niya kay Adan ang responsibilidad na alagaan ang hardin at ang buong linalang. Sabi niya, magpadami kayo at ikalat ninyo ang sarili ninyo at gawin niyo kayo mamumuno. Mamumuno kayo sa mga ganito, mamumuno kayo sa mga ibon, kayo ang magiging master. Ano yung master? Alipin. Ano yung alipin? Slave. Ano yung amo? Amo. Kayo ang magiging amo ng linikha. Kaya doon binigay kay Adan. Kaya lahat na nangyari kay Adan, naipasa niya sa kalikasan. Are you with me? Yes. Everything that God did, that Adam pala did, naipasa sa creation. Kung siya'y tumalikod sa Diyos, na hindi niya pinakinggan na si utos ng Diyos na huwag mo kainin yan, bunga ng puno, nasa gitna ng hardin, at siya ay sumuway, dala niya ang buong linikha na nagrebelde sa Diyos din sila. Although hindi nila ginawa, although hindi sila sumabay, naipasa ni Adan dahil siya ang tatay ng buong linikha. Are you with me? Yes. Kaya nga tayo nabuhay na may kasalanan. Kaya tayo nabuhay na rebelde sa Diyos. Kaya tayo nabuhay na hiwalay sa Diyos. Kasi pinasa ni Adan lahat sa atin yon. Are you with me? Yes. Hindi ka naniniwala? Tahimik kayo eh. Pero sabi naman ng Panginoon, ng Diyos natin, hindi pwede. May mga linagay dyan na pinili ko eh. Sabi ni Jesus, ako naman ang mabubuhay doon, parang si Adan, ng 33 and a half years. At lahat ng utos mo, susundan ko. Ako naman ngayon, ang magiging tatay ng mga tinubos. Lahat ng lalapit sa akin, ang aking kabanalan sa buong perpekto na 33 and a half years, yun naman ang ipapasa ko sa kanila. Si Adan nagpasa ng kamatayan, si Jesus nagpasa ng kabuhayan sa atin. Amen! Kita niyo? Yes. Napakaganda. Pero hindi yan ang kwento natin. Ano lang yan? Kumbaga
Parang sabaw lang yan. Ano? Now, let's look at what else that ano. So, pinuno nga ni pangalan nito, ni Nimrod ng kadiliman. Nakikita na natin dito eh. So, ano nangyari dito? Dumating si Adan, tapos hiniwalay ni Adan ang kalikasan away from God, hiniwalay niya from God, ha? Kita niyo ang drawing ko? Yes. Kita niyo, hiwalayan, ha? Kumontra ang buong kalikasan, naging madilim ang buhay na pamumuhay sa buong mundo. Tapos, ang nangyari, nagalit ang Diyos. Nakikita mo sa Genesis chapter 6 na lahat, hindi sinabing karamihan, sabi lahat ng ginagawa ng tao ay kadiliman at kasalanan. Lahat sa buong mundo. Umabot kung anumang panahon na paglabas ni Adam at ni Eve sa harden, kung ilan ang Genesis 6, kung ilang libong taon yon, lumabas dito, lahat na gumagawa ng kasalanan. Nagalit ang Diyos. Sabi ng Diyos, ay hindi talaga pwede. Hindi talaga pwede. Kasi ang tinanim ni Lucifer na kasalanan sa Genesis 1:2 at sinira ng mundo, tapos binago niya ang mundo, naitanim pa rin niya yon, kasalanan nun, sa puso at sa buhay ni Adan at ni Eva. Gets nyo? Gets nyo yun? Yes. Okay, so, ang resulta nun ay kadiliman na naman. Kumalat, nagkaroon nga ng dalawang anak si Adan at si Eva. Ang pangalan ng isa ay si Abel, ang panganay ay si Cain. Doon natin makikita, grabe naman, kapatayan kaagad lahat. Nakita nyo na, at kumalat ng kamualat yung kadiliman nun sa buong mundo. Pagdating sa Genesis chapter 6, hindi lang kasalanan ng tao ang ating pinag-uusapan. Dito sa Genesis 6, nagkaroon ng kaugnayan ang mga buhay na walang physical na katawan, na sila ay espiritu, sila ay katawan ng mga anghel, at sila ay nagustuhan nila ang mga anak na babae ng mga tao at nakipag-siping? Ha? Siping? Ha? Siping. Nakipag-siping itong mga espiritong gawa ng Diyos kasama ng mga taong babae. Ang galit ng Diyos. Aba, sabi niya, talaga ba? Wala na ba tayong talagang pag-asa sa mga tao? Ang tao ba na ginawa ko talaga ay tuloy-tuloy na ba talaga itong kasalanan? Ngayon, lumampas na sila sa boundary na sila ng pagkakatao nila. Lumapit na sila at nagkaroon ng kasalanan kasama ang mga spiritual na katawan. Ang tawag ng iba anghel, ang tawag ng mga ibang mga anak ng Diyos. Hindi ko talaga alam kung ano talaga doon so far. Pinag-aaralan pa natin as we go forward. Pero alam natin, hindi katawan physical at physical na mga anak na babae, nagkaroon ng kaugnayan. Lumabas ngayon ang mga deformed na mga tao. Deformed kasi katulad ng mga higante, katulad ni Goliath. Alam mo ba si Goliath, ilan ang daliri? 6 sa kada kamay. Ilan din ang daliri sa paa? 6 din sa kada paa. Deformed na sila. Hindi na sila tunay na tulad ng ginawa ng Diyos kay Adan at kay Eva. Sila ay nawasak na rin. Okay? Nagkaroon na ng katakot-takot ng deformation or deformity sa katawan ng mga tao noon. So, nagalit ng Diyos. Sabi ng Diyos, sige, lahat ng may hininga ng buhay sa kanilang baga, sa kanilang ilong, papatayin ko. Magpapadala ako ng katakot-takot na tubig. Guys, hindi ko na matatapos ang series nito. Okay lang ba itong turo ko? Okay. So, magpapadala ako ng katakot-takot na tubig at lulunurin ko lahat. Kaya may mga tao dyan sabihin nila, hindi naman ganun ang ugali ng Diyos. O, itapon nyo na yung mga pahina ng Bible nyo na nakasulat yun. Punuitin nyo at sunugin nyo. Nakalagay yun doon Sinulat ng Diyos yun Gets nyo? Yes. Hello? Yes. Talaga. Ganon ng Diyos na magalit. Kaya tayo, ang laki ng utang loob natin kay Jesus. Tinanggap niya ang kapuotan ng Diyos dahil tayo pinanganak na makasalanan at tuloy-tuloy. At despite na hindi pa tayo nababago, pinatawad tayo at minahal tayo dahil sa ginawa ni Jesus sa atin. Kaya tandaan nyo, ang laki talaga ng utang loob natin kay Jesus Christ. Yes. Amen? Amen? So dito, binahanga ng Diyos. Alam niyo ng kwento nun, di ba?
Binahangan ng Diyos. Ilan na namatay? Kapera lang ang... Pamilya ni Noe. Sino ba yon? Sino ba yung nakalusot? Si Noe. Si Noah. O, lagyan din dito. Si Noah plus 1. Yung kanyang mga asawa. Ay, kanyang asawa. Ang dami. Tapos, tatlong anak. Yes. 1, 2, 3. Pero, may mga asawa rin to. Puro mga plus 1. Ibig sabihin ng plus 1, plus asawa. Yes. So, yun naman ang lumabas sa, sa arko, sa barko. Okay. Dito naman sa barko na ito, sa lumabas, may lumabas dito ng mga apo ni Noah. Yung isa doon ay si... Nimrod. Yan. Ito si Nimrod. So, umpisa pa lang talagang laban na sa Diyos. Pag sinabi ng, basahin mo ng Bible, pag sinabi ng scriptures doon, at ang isang lumabas ay si Nimrod ay dakilang mangangaso sa harap ng Diyos. Hindi natin kasi naintindihan yung salitang ganun kasi yun ay galing sa Aramaic, galing sa Assyria, yung ganung klaseng salita. Yung Assyria ang salita na ganun, ibig sabihin, dakilang mangangaso, ibig sabihin, siya ay nagkokontrol ng mga tao. Mangangaso siya ng hindi hayop ng mga tao. Tinotorture, kinokontrol niya ang mga, kumbaga tyrant, tirante. You follow what I'm saying? Yes. Okay. Pero, ang isa pa kay Nimrod, ano daw siya, dakila sa harap ng mukha ng Diyos. Parang napakaganda pakinggan. Ibig sabihin nun, lumalaban siya lagi kontra ang Diyos. So, itong Nimrod dito, siya na nag-establish ng katakot-takot ng kadiliman sa mundo. Alam na natin yun. Hindi ko na isa-isahin. Gobyerno, pamumuhay ng tao at saka relihiyon. Hiniwalay niya lahat sa Diyos. Tinayo niya para siya ang sambahin. Dito sa kadiliman, ay nako, siya rin ang sasambahin. Okay. So we have that. Pero ang problema dito, kumalat yan. Sa buong mundo. Kumalat. Hindi ba yung kadiliman na nangyari sa Genesis 1:2, sinira ng Diyos? Tapos inayos niya ang mundo? Tapos pinatay na niya mga tao dahil kasalanan? Si Nimrod naman ang nag-resurrect ng kasalanan noon na namatay galing sa baha at pinuno na naman niya ng mga false teachings, false understanding ang buong mundo. Kaya ang buong mundo naging madilim. Now, from that time, Nimrod na napuno ng matagal ang history niyan. Matagal. Naku, ilang libo-libong taon o milyon na taon dumaan dyan. At ang grabe ng mga nangyari, patayan, gera, ay lahat na nangyari hanggang dumating tayo sa isang araw na hindi ko muna pag-uusapan yon. It is important to understand. Kailangan malaman natin. Talagang kailangan malaman natin. Ang kadiliman ay sumiksik sa lahat ng pwedeng siksikan sa buong mundo. Are you with me? Sumiksik ang kadiliman sa lahat na maaring isiksik sa buong mundo. Religion naging hindi nakakonect sa God. Ang pamumuhay ng tao, hindi nakakonect sa God. Kung ano mabuti para sa akin, yun ang gagawin ko. Edukasyon, anong tinuro nila? Kailangan hindi sa pagmamahal ng kapwa o hindi sa pagmamahal ng Diyos. Kailangan matuto kayong tumayo ng sarili na wala kayong inaasahan. Not even God, sa inyo lang. Yes. That is government. At sino magkocontrol nun? Kami, ang gobyerno magkocontrol nun. Everything was separated from God. Yun ngayon. Ang tanong ko sa inyo, yun ang condition ngayon ng mundo after so many thousands, hundreds of thousands, millions of years. Punong-puno ng kadiliman ni Nimrod. Paano matututo ang tao ng tama kung wala na maaari magturo ng tama dahil napuno na ng kadiliman lahat? Yeah. Are you with me? Yes. Sino pa magtuturo ng tama? Wala. Hindi ba ang Hudyo ay naipili dahil sa pananampalataya at saka sa katapatan ni Abraham, Isaac at ni Jacob? Hindi ba? Mabait sila sa Diyos at pinagpala sila ng Diyos. Pati ba ang mga Israelites naging madilim? Yes. Sino sasabing yes? Tama. Lahat, ang buong mundo, lahat ay napuno ng kadiliman. Magpapasalamat tayo sa kadiliman kay Nimrod. Kay Jesus? Sino nagdala ng kadiliman sa buong mundo? Nimrod. Kaya tayo magpapasalamat kay Nimrod, nadala niya ang kadiliman sa buong mundo. Pero, hindi mabuti yun.
Masama yun. Yes. Hiwalay sa Diyos. Yes. May nangyari, mga 2,000 taon, 2,000 years ago, may nangyari na hindi normal na pangyayari. Itong kadiliman na sinulat ko rito, kita nyo? Yes. Yan ay puno ng patayan, puno ng gera, puno ng kahirapan. Ang mayayaman nag-aapi ng mahihirap. Ang mga mas mayaman nag-aapi ng hindi masyadong mayaman. Walang hinto, talagang patay. Agawan ng asawa, agawan ng mga asawang lalaki, asawang babae, agawan ng mga anak. Wala talaga. Talagang madilim na madilim na madilim. Ang maganda rito, pag binasa ninyo ang mga panahon noon sa history, sa kaysasayan ng mundo, world history, makikita nyo, walang ginawa mga tao hindi magpatayan na magpatayan. That is the story of the world. Hindi galing sa Bible yan. Galing sa history ng mundo. World history. Makakatanda, yung mga dumaan sa world history, matatandaan nyo itong mga pangalan. Alexander the Great, Charlemagne, yung 4 na Heresal ni Charlie the Great. Ay, nakalimutan ko ng mga iba. Ang dami kong mababanggit. Lahat yan, mamamatay tao, talaga sumasakop ng ibang bansa, pinapatay lahat ang sinasakop nila. Grabe ang kamatayan ng mundo. Yun ang condition ng mundo nung dumating ang inyong minamahal na Panginoon Jesus. Yun ang condition ng kadiliman. Wala na makakaturo ng tama. Kasi walang may alam ng tama kasi puro suksok ng kadiliman sa buong mundo. Wala tayong pag-asa. Do you follow me? Yes. Naintindihan niyo yung sinasabi, wala tayong pag-asa. Kung walang dumating at nagturo ng tama, tayo ngayon ay lubog sa kadiliman. Sira ang mga buhay natin. Danira din tayo ng maraming buhay. Are you with me? Ang kamatayan natin, ang pangako lang sa atin ay tayo tuloy-tuloy na mahiwalay sa Diyos. Wala tayong pag-asa. But 2,000 years ago, may nangyari sa kasaysayan ng tao na hindi pa masyado tinatanggap ng buong mundo. Ang tumatanggap pa, puro religious ang tingin nila. Hindi lang nakikita ang liwanag, hindi na nakikita ang halaga na dala ng Panginoon Jesus. Siya ang nagdala ng liwanag para masimulan na masira ang kadiliman na nakabalot sa buong mundo. Without Jesus, walang dadating na liwanag. Pati ang tao ng Diyos, na bayan ng Israel, ang mga Hudyo, lub-lub sa kadiliman. Kaya nga hatol ng hatol ang Diyos sa kanila sa history ng mundo. Are you with me? Yes. Sino lang ang pag-asa ng mundo? Wala na makakaturo kung galing sa loob ng mundo. Ang tao sa loob ng mundo ay madilim. Paano sila makakaturo ng liwanag? Are you with me? Yes. Ano na lang ang pag-asa natin 2,000 years ago kung lahat na magtuturo sa atin galing sa loob ng mundo nito ay madilim din? Ano ang pag-asa natin? Wala. Sino ngayon ang nagdala ng pag-asa? Jesus. Nagdala siya ng liwanag at pinasok niya sa dilim na tinanim dito sa lupa na ito na nakabalot sa mundo natin. Are you with me? Yes. Ngayon, ano nakalagay rito? Liwanag sa kadiliman. Ano linagay ko rito? Ito. Ang mga aral ni Nimrod ay nagdala sa mundo sa kadiliman at wala ni anumang ilaw kahit saan. Wala. Wala na talaga. Wala tayong kalaban-laban. Tandaan mo, ang talagang arkitekto nito ay si Satanas. Yun ang gusto niya mangyari. Mawala na ang mga tao na magsasamba o tatanggap sa kapangyarihan ng Diyos. Gusto niya talaga siya ang magkokontrol ng mundo. Are you with me? Yes. Na-accomplish nga niya sa pamagitan. Una, sa sarili niya, tapos kay Adan, tapos kay Nimrod. Na-accomplish niya, nagawa niya. Pero hindi tumagal. Dahil nga ano nangyari pagkatapos? Ito ang kalagayan ng dumating si Kristo sa mundo. Kaya nga sinasabi sa kasulatan ng Romans 3:28, sapagkat ang bawat isa ay nagkasala. Wala na nga, madilim na lahat. Huwag niyo isipin to sa religious term, nagkasala, nagnakaw. Hindi. Ang kabuuan ng kanilang pagkatao ay bulok. Are you with me? Yes. Madilim. Ang pinasok
ni Adan para sa sanlibutan, na minana ng sanlibutan, ay corruption or kabulukan. Kasi hiniwalay niya ang sarili niya at ang buong linalang sa buhay ng Diyos. Once na huminto ang buhay sa katawan, hinto na ang takbo ng puso, hinto na ang takbo ng dugo, simula na ang pagkakabulok ng katawan nun. Yun ang nangyari sa buong linikha. Are you with me? Yes. Nakakasunod ba kayo? Yes. Okay, let's go forward. Ayon sa kasulatan, Roma 3:10, ilan daw matuwid? Kakaunti lang ang matuwid. Wala. O may tatlo, walang nang matuwid. Wala. Walang matuwid. Ano ang sabihin nun? Maghanap ka mula sa umpisa hanggang sa dulo kung kaya mo. Kung bigyan ka ng sample ng Diyos ng kapangyarihan na mabilang mo lahat, wala ka Walang mahanap ni bibilangin. isang matuwid. Yun ang kondisyon nung dumating si Christ. Malabong-malabo ang mundo. Walang matuwid. Wala ni... Isa. Okay. Walang tunay na marunong, ito pa ang masakit. Walang naghahanap sa Diyos. Kung iampayaan niyo munang yan ay dumubog sa pag-iisip ninyo, ang ibig sabihin niyan, wala na talagang pag-asa. Wala na. Wala na naghahanap sa Diyos. Ang ginagawa nila, mga religion na tinayo ni Nimrod, Nabulag. wala na naghahanap sa Diyos. Are you with me? Yes. Katakot ano? Mm. Katakot talaga, nakakatakot talaga ang kondisyon ng panahon nun. Now, let's go forward. Gusto niyo pa? Yes. 1:12:46. Ako. Sino yung ako? Si Jesus. Ako ay, sige na, Narito. bilang, Liwanag. anong binalot sa mundo? Kadiliman. Ano sabi ni Jesus? Ako ay narito bilang Liwanag. sa upang ang lahat na sumasampalataya sa akin ay hindi ano? Ibig sabihin ng kung mananatili ka sa kadiliman, pagdating pala niya, lahat tayo nakabaon sa kadiliman. Yes. Ulitin ko, ibig sabihin ng pagdating niya, lahat ng mga tao sa buong mundo nakabaon sa kadiliman ni Nimrod. Are you with me? Yes. Tayo lang, or mga tao lang, na sumunod kay Kristo at naniwala sa sinasabi niya at tumanggap, bigla nagkaroon ng liwanag at napahiwalay sa kadiliman kung saan man sila nakabaon. Are you with me? Yes. Kaya itong mga tinuturo nila na dasal, memorize, pray. Nako mga anak, hindi nyo lang nakikita ang bigat ng puso ng Diyos dahil hindi yun ang issue. Ang issue, magkaroon tayo ng liwanag kasi napapakinggan natin ang tinig ng boses ni Jesus pagturo sa atin ng Holy Spirit. Gets nyo? Yes. Grabe ano? Yes. Wala itong memorize. Walang pakialam ang memorize. Mag-memorize ka ng 100 prayers, isabi mo araw-araw sa buong buhay mo, nasa kadiliman ka pa rin. Ang kailangan mo, pumasok sa loob mo, ang liwanag, nino? Jesus. Ni Jesus sa pamamagitan na pagpasok ng kanyang salita. Are you with me? Yes. O sige, go forward pa tayo? Yes. Okay. Tingnan nyo tayo. Tingnan nyo to. Oh. Ako ay narito bilang liwanag sa sanlibutan upang ang lahat na sumasampalataya sa akin ay hindi manatili sa kadiliman. Ano ibig sabihin itong kadiliman? Mapanatili o ano yun? Panatiling patuloy. Patuloy sa Lagayan ng kamatayan. Ang definition ng Lord, akala natin madilim lang, ligaw. Hindi, ang sabi ng Lord, yung kadiliman na nakabalot sa mundo, yun ay kamatayan. Wala kayong kabuhay-buhay doon. Wala kayong pag-asa. Walang buhay ang mata, walang nakikitang maganda, walang buhay ang tenga, walang naririnig na maganda. Kahit ang magandang sinasabi mo, hindi nila nakikita. Ang naririnig nila, puro masama. Ang buhay ng isip, wala na naiisip na maganda, puro kasamaan. Ang buhay ng bibig, wala nang ginawa kundi magsalita ng kasamaan. Ang buhay ng ilong, lagi mabaho ng kamatayan lahat.
Ayaw ng Ama na manatili ang mga pinili niya. Sabi ng Efeso, tayo ay pinili bago pa na itatag ang foundation ng sanlibutan. Yes. Wala pang Genesis 1:1 Napili. at siyempre wala pang Genesis 1:2. Kung walang 1:1 na ginawa, walang 1:2 na maisira. Hindi Yes. pa na itatag, napili na tayo ng Diyos. Alam ko, sasabihin niyo, Sir, paano yun? Saka na natin pag-usapin. Malilihis tayo. Aabot tayo, hindi lang sa Baguio, aabot tayo sa Itbayat sa usapan yan. Ilang ang tanggapin ninyo. Talaga, wala tayong kalaban-laban dahil tayo ay talagang hindi tayo pinahira ng kadiliman, tayo ay ginawa sa kadiliman. Lahat ng lumalabas sa atin ay kadiliman. Pero sabi niya, dahil yun ay kamatayan, hindi ako papayag na maiwan itong mga pinili ko. Mga pinili ko bago pa natatag ang foundation nitong sanlibutan. Are we going forward? Gusto Yes. niyo pa? Yes. Do you like what you're hearing? Sandali, Yes. naiwanan na ako. Ito medyo marami ito, ha? Hindi ko babagalan. Patuloy ko lang ang mabilis. Kasi, pag-aaralan natin ulit yan, babalikan natin. Ito, kumbaga, ang buod na nangyari sa history natin. Okay? Are you ready? Yes. Wala akong ginawang Tagalog kasi masyadong marami mga square. Nahirapan na ako eh. Pwede ba? English na lang? Yes. Pwede nyo bang basahin kasama ko? Yes. Okay. Ito, number 1. Ano to? World 1, 2, ready, go. World created. created. Genesis 1:1. 1:1. Ginawa mundo. World falls into sin. Kasi dinilangan ni Satanas, lahat ng mga tao, winan-on-one niya, at lahat naniwala sa kanya. Hindi ko napapaliwanag, pero makakita natin ulit yun. Si Satanas kasi, ang pangalan niya noon, Lucifer, siya ang linagay na taga-sakop or taga-cover. Cover. Ano? Tagalog. Ha? Siya, hindi lang takip eh. Bumabalot sa... Kay Lucifer, binigyan responsibilidad ng pag-aalaga ng buong mundo na ginawa ng Genesis 1:1. Yes. Gets nyo? Yes. Ano nakalagay sa Genesis 1:1? Nang pasimula. Oo. Sino linigay niya namamahala doon sa ginawa niya sa Genesis 1:1? Lucifer. Si Lucifer. Perfect. Okay? Hindi pa masama si Lucifer noon. Naging masama. Dahil ganda nga naman ng titulo niya eh. Di ba? Okay. So, anong nangyari? Sunod doon, ang buong mundo ay nalaglag into pagre-rebelde sa Diyos, paghihiwalay sa Diyos. And next, sinira ng Diyos ang mundo. Nagalit siya. Pinarusahan niya lahat. Are you with me? Yes. Next, ginawa uli ng Diyos sa mundo. Inayos niya. Dinala niya sa dating gawa na maganda. Tapos, linigay niya si Adan na maging taga-alaga. Hindi pa nga nakakalabas ng hardin. Bumagsak na eh. Di ba? Hindi pa umaabot sa mundo para alagaan ang mundo eh. Nasumpa lang sa hardin. Bumagsak na. So, anong nangyari? Dala ni Adan, lahat, ang buong mundo, ang hardin at ang buong mundo, dala sa ilalim ng kasalanan niya. Hiniwalay niya. Ano bang kasalanan niya? Ano bang kasalanan ni Adan? Hindi lang. Although pasaway ang ginawa niya, pero meron siyang motibo kung bakit siya nagpasaway. Kasi gusto niya maging parang Diyos. Yun. Sino ba ang sa kalaban ng Diyos ang gusto maging parang Diyos din? Satan, Si Lucifer. Satanas. So yung ahas nga nun, sabi ng ahas kay Adan, Adan, pag kinain mo yung prutas niyang galing sa gitna, hindi ka mamamatay. Although sinabi ng Diyos mamamatay ka, hindi ka mamamatay. In other words, nagsisinungaling ang Diyos sa inyo. Ito pang words niya. Kasi alam ng Diyos. Mayroon pang kasi eh. For God knows. Kasi alam ng Diyos, lalabas na ngayon, ang Diyos pa nagsisinungaling. Kasi alam ng Diyos, kung kainin niyo ang prutas ng puno niyan sa gitna ng hardin, kayo ay magiging katulad niya.
Kita ba naman ang tuso talaga ni Satanas, ano? In other words, binibinta ka pa. Kaya kayo ayaw pakainin niya kasi kung kumain kayo niyan, magiging tulad niya, kayo ayaw niya ng competition sa inyo. Kaya ayaw niya magkaroon kayo ng kapangyarihan tulad niya. Kaya pinagbabawalan kayo. Salbahe talaga ang Satanas, ano? Di ba? Yes. Ha? Yun ang sinasabi niya. Ito naman si Adan at si Eva, hindi naman salbahe ang tawag ko sa kanila. Alam mo anong tawag ko sa kanila? Utoto. Ha? Ano? Utoto. Ano? Utoto. Buti ka, mabait pa. Ang tawag ko, tanga. Diyos na nagsalita sa'yo, papakinggan mo yung hindi Diyos. Ako hindi ka pa tanga niyan. Di ba? Sa English, stupid. Oo nga. God told you, and now you'll believe someone that is not God? Aba. So, naniwala siya. Sumunod siya. Ang kasalanan niya ay gusto niya maging tulad ng Diyos. Sino bang galing sa pamilya ang ni Noah na gusto rin maging tulad ng Diyos? Nimrod. Sabi niya, gumawa tayo ng tore para umabot sa tirahan ng Diyos. Gusto niya makipagkompetensya sa Diyos. Eto, lahat ng tao gusto makipagkompetensya sa Diyos, lagi nalalaglag. Okay. So, Adam sinira or ginawang bulok ang buong mundo. Next. Sumama lahat hanggang, basahin natin, all humans killed by flood. Nasabi ko na yan. Sunod. Noah's family saved. Nasave sila. Nimrod, nagsumpisa na ng kanyang rebellion. Okay. Simula ng pagre-rebelde ni Nimrod. Tapos, ang turo ni Nimrod na pagrebelde sa Diyos, napuno na ang buong mundo noon, turo noon, at pumasok na, lublob na sa kadiliman ang buong mundo. Are you with me? Yes. Summary lang ito, summary. Ngayon, titingnan natin ang buong mundo nakalublob na sa kadiliman. Dito sa sitwasyon na ito, dumating ang ating Kristo na nagdala ng liwanag. Gets nyo? Yes. Gets nyo talaga? Yes. Samahan nyo ako. Genesis 1:2. Ang mundo na ginawa ng Diyos sa Genesis 1:1 naging madilim sa 1:2. Tama? Yes. Wala nang ilaw, hindi ba? Yes. Kadiliman na lang? Yes. Unang ginawa ng Diyos sa Genesis 1:3? Magkaroon ng liwanag. And God said, ano? Let there be Magkaroon ng liwanag at light. nagkaroon ng liwanag. Tingnan ba to? Number 1, world in darkness. Tapos dumating ang Diyos. Nagdala ng Liwanag. the first act all the time ng Diyos. Pag aayusin niya ang sira is magdadala ng liwanag. Because understanding, pagkakaalam, ang napakahalaga para magkaroon tayo ng pananampalataya. Are you with me? Yes. You cannot believe something you do not know exists. Kaya kailangan maturuan tayo na meron pa ng Diyos at maaari natin pagkatiwalaan. Are you with me? Yes. Okay, next. Ano nangyari? Christ pays penalty for sin from Adam. So in other words, lahat tayo, nakuha natin ang kasalanan ni Adan. Pati tayo mga pinili, way before na tayo pa mundo, at binayaran ni Jesus ang parusa ng Diyos dahil tayo ay ginawang kasalanan. Lahat ng kasalanan natin kailangan maparusahan. At pinarusahan na nga ng tunay, yun lang, hindi sa iyon pinarusa, kung hindi si Jesus ang tumanggap ng parusa. Are you with me? Yes. Okay, next historical event. Chosen ones. Tayo. Sino chosen one dito? Yes. Sino mga pinili? Yes. Ba't ang konti lang ng kamay? Sino mga pinili dito? Lahat tayo, no? Hindi kayo pumili. Sabi ni Jesus, John 15:16, hindi niyo ako pinili, ako ang pumili sa inyo. Okay. Chosen ones, pinagsama-sama galing from all over the world. Yan. Tayo, anong lahi natin? Filipino. Ay, mga chosen ones sa Japan, anong lahi nila? Japanese. Ang mga chosen ones na galing sa Korea, anong lahi nila? Koreano. Chosen ones na galing sa England, anong lahi nila? Galing sa all over the world. Maraming mga chosen ones na pinili ng Diyos bago pa natatag ang mundo. At yun ay sinimulan ng tawagin
from all over the world nung panahon ni Kristo. Are you with me? Next, pumasok na ang liwanag into the world. Ano? Light enters the world and fights against darkness. dito tayo may problema, guys. Fights. Kasi sa atin religious background, tayo nga ay naging anak ng liwanag, pero wala tayong ginagawa sa liwanag na nasa loob natin. Hindi nyo kasalanan yon. Tinuruan tayo ng mali. Akala lang natin, mag-iintay lang tayo hanggang dumating na ang pag-agaw. Kaya quiet na lang tayo at gumawa na lang tayo na mabuti. Yun lang. Maling-mali yun. Papakita ko sa atin later on. So, light enters the world and itong ilaw na nasa loob ng sanlibutan ay kinalaban ang kadiliman. Amen? Yes. Next. Itong paglalaban ng liwanag kalaban ng kadiliman, tuloy-tuloy ito hanggang sa panahon ng pag-agaw or rapture. Okay? Tahimik nyo, ah. Alam ko na kung bakit kayo tahimik. Ako ba'y kinakalaban ko ba ang kadiliman? Hanggang salas na lang ako eh. Napaisip. Paggising ko, kakain lang ako, tapos nasasalas na lang ako. Magpipray naman ako. Tapos ang sunod na manonood ako ng TV. Bob, masakit yung sinasabi mo. Ang sugat ng isang tunay na kaibigan ay mas mahalaga kaysa sa halik ng inyong kaaway. Yes. Amen? Amen. Next. Christ will come back. Kasama tayo. Kasi this, tuloy-tuloy hanggang rapture, pagbalik ni Christ, kasama na tayo. Okay? Ano sunod? Satan at saka ang kanyang hukbo ay matatalo pagbalik ni Christ. Next. Satan ay ikukulong sa loob ng Walang hanggan. hukay na walang hanggan. Ay, nako, ano ba nangyari? For how long? 1,000 years. Oh, nawala na rin yung ano ko. For 1,000 years. Oh. Matagal ba yung 1,000 years? Yes. Hindi ba narinig yun ang kwento ko doon, di ba? Yes. Gusto nyo marinig ulit? Ayaw na. Wag na. The world is put under Jesus Christ for how long? 1,000. Anong tawag doon? Millennium. Millennium means 1,000. So the world, sa ilalim ni Kristo, kasi wala na si Satanas, nakakulong na, yung mga anghel niya na bato na sa dagat-dagatan na po, ang mga taong masasama, lahat nasira na nung tawag nito, nung ano yun, 7 taon na kapigatian. So, ang may iwan na lang, ang mga tao na neutral, na medyo may tawag sa Diyos, at ang kanya mga anak, tayo. Okay, the world is put under Christ for 1,000 years. After 1,000 years, bibitawan na naman si Satanas, galing dun sa buhukay na walang hanggan, at maglilid na naman siya ng isa pang rebellion against God. Hindi natuto. Isang isip lang si Satanas, rebellion lang talaga. Hindi na natuto. Dapat yun, after 1,000 years, nalaglag siya, nalaglag sa butas na walang hanggan. Dapat natuto na yun eh. Wala, re-rebelde pa rin. Tapos, ang Diyos mismo na ngayon ang bababa at ilalak si Satan at ang mga kasunod ni Satanas sa, ano yun? Lake of Fire. Anong tawag natin doon? Dagat-dagatang apoy. Ha? Dagat-dagatang apoy. Dagat-dagatan na apoy or lawa na Lawa. walang pigil na apoy, whatever you want to call it. Sabihin ko lang sa inyo, kung galit kayo kay Satanas, huwag kayo mag-alala. Pagkulong ng Diyos kay Satanas dito sa dagat-dagatan na apoy, pagkasara nun, wala na makakalabas ni isa. At ito ang masakit. Magdi-decide ang Lord. Buburahin niya ang pag-iisip niya, ang memory niya, na may mga tao sa loob ng dagat-dagatan na apoy. Buburahin niya yun. Wala nang pag-asa. Kung tatawag man sila sa Diyos, Lord, natuto na ako, ayoko na. Hindi maririnig ng Diyos kasi hindi niya papakinggan ang dagat-dagatan na apoy kasi sa loob ng kanyang pag-iisip, walang dagat-dagatan na apoy. Ha? Wala na. As far as God is concerned, hindi na nag-i-exist yun. Kaya kung sino man nasa loob nun, sorry na lang. Oh my God. Are you with me? Yes.
Okay, next. God creates new heavens and new earth. Pakatapos nun. Tapos nun, the new creation. enjoys the new Sino mag-i-enjoy ng new earth? Yes. Corinthians, if anyone be in Christ, he is a new creation. Kung sino man na nasa kay Kristo, Yes. siya ay bagong linalang. Ang bagong linalang ay mag-i-enjoy sa bagong lupa. New creation, swak na swak tayo sa kasarapan ng bagong lupa. Hindi na tayo matutuwa dito, itong lumang lupa. Hindi. Doon na. Pagkatapos na magawa ng Lord lahat ang pagbabago sa atin, decide na tayo para maswak na ang kasayahan at kaligayahan ng bagong lupa. Okay, next. Eternity. Ano to? Ano pa to? Wala na. Now, light enters the world and fights against darkness. Ito ay matutuloy hanggang sa rapture. Dito tayo ngayon. Dito tayo sa light fights against darkness in the world. Dito tayo ngayon. And this is where we are today. Yan. Gets nyo? Kung hindi tayo nakikipaglaban sa kadiliman, we need to start and we need to stand up. Kasabi mo, Bob, paano? Yeah, sa susunod na session natin, dadaan na tayo dyan. Are you with me? Yes. Okay, now, ano pa rito? Dapat natin, ano? Dapat nating labanan ang kadiliman gamit ang liwanag na nasa Hindi ko ating sinabi gamit ang masandata. Ang sabi ko, gamit ang Liwanag. liwanag na nasa ating loob. Okay. The final battle for earth, ang huling labanan para sa mundo at ang tagumpay ni Kristo. Ito. Ito. Bakit nawala na yung Tagalog ko? Kasi, ano na? Sandali. Dito tayo nag-stop, ano? Okay. Well, it is already 12:03. Tama-tama na abutan ko yan. So, ang pangako ko, natatapusin natin ang series ngayon. I'm sorry, hindi ko magagawa dahil may konti pa tayong slides na iiwan. Pero palagi itong slides na naiiwan, kayang-kaya na natin tapusin next Sunday. Okay? Yes. Pag natapos na natin yan, dadako tayo dun sa lalabanan natin ng kadiliman, ang gamit natin, ang liwanag na nasa loob natin. Paano natin gagawin yan? Papakita ko sa inyo, starting sa susunod na series. Sabi ko sa inyo, binangako ko sa inyo noon ang dulo nitong lakbay ninyo ay tagumpay. Walang ibang babagsakan ang dulo nitong kasaysayan ng buhay niyo kung hindi ang tagumpay na binigay ng Diyos para sa inyo. I promise you that. I promise you that. Victory I have in Jesus Christ. Forgiveness. Wholeness in every part of me. Deliverance. I'm reigning with Him upon the throne and conquering Satan's far below. Living a life with Christ as Lord and King. Kayo ba? Nabubuhay ba kayong araw-araw na si Kristo ang inyong Panginoon at inyong Hari? Yes! Patay na ang kadaliman ni Nimrod! Yes! Victory! Victory! Sige nga. Victory I have in Jesus Christ. Forgiveness where He was crucified. Wholeness in every part of me. Deliverance His life has set me free. I'm reigning with Him upon the throne.